yan ang diferensya niya mga karito. Malalaan natin yan. Makisig-kisig ngayon yan na dumulo. So, ang importante na palitan na natin dahil talagang dumadamba-damba siya eh. So ito, sobrang lakas. Pag malaki kasi yung sprocket, mas malakas sumarangkada, mas malakas sumahon. So pag maliit ang sprocket, so medyo pigil ang arangkada niyan. Mas mabilis naman yan sa dulo. Yo, what's up mga kadito, welcome back dito sa ating YouTube channel. At dito ulit tayo sa ating Kawasaki Barako. So napansin ko kasi dun sa sprocket natin na 42 ay masyado siyang malakas, ano siya, dumadamba. So ang gagawin natin para medyo pigil yung arangkada niya, papalitan natin ng ito, sprocket 36 ang ipapalit natin. Ayan. 428 36 teeth. So ngayon papalitan muna natin yan para hindi masyadong malakas sa bitaw ng arangkada niya, kasi ano siya eh, masyadong aggressive dahil malaki nga yung sprocket. So for the meantime, habang wala pa siyang sidecar, ay papalitan muna natin ng 36. So yung 42 na yan, ilalagay na lang ulit natin pagka meron na siyang sidecar. So by December siguro. So by December na natin papakabitan ng sidecar to, kasi hindi pa rin naman siya nakarehistro, kasi yung rehistro niya January pa. So kung ipaparehistro ko siya ngayon ay lugi, magre-rehistro na naman ako sa January. So ilang buwan na lang, 5 buwan na lang. Kaya nag-decide ako na wag na munang kabitan ng sidecar sa December na lang, para saktong January re-rehistro natin ang with sidecar. So may mga motor naman tayong nagagamit pang service, kaya yan ano muna natin, titingnan na lang muna natin na ganyan. Okay, palitan muna natin ng sprocket. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, nilog na lahat. So, luwagan natin yung ano. So, palitan natin. So ito mga kadwit, 42 ito eh. Ayan. .428 42 teeth. So palitan natin ng 36. So ito
GTM Racing kulay black. 42836 yung ating papalit barako. Ayan o. Ito yung diferensya niya mga karito. Laki, di ba? So, since hindi pa naman natin kakabitan ng sidecar, pampamalingki lang muna natin. So, ating liliitan muna para medyo pigil lang konti sa arangkada kasi bigat eh. Straight agad yung isa. Palitan natin to. So yan, nalustred yung isa oh. So palitan natin ng bago ng dati pala. Palitan natin yung dati. Okay. Medyo may alog na yung bearing natin dito mga karito. Pero hindi pa naman sobrang lakas. Malakas na rin. So, alog ng mga kaduit yung bearing natin dito. Lakas oh. Tingnan natin. So, palitan na rin natin mga kaduit yung bearing kasi alog na. So, palitan natin. Buti meron tayo 6004 yung ating bearing dyan. Buti meron tayong stock. So, palitan na rin natin para bago na rin to. Kasi umalog na siya eh. Laki na ng alog eh. Okay. Grabe, puro putik na. $6004 lagay natin mga kabit. Na siya. Okay. Okay na mga kapatid.
Okay, balik na natin mga kabit. So bali dalawang pares babawasan natin kasi alanganin siya. So bawasan natin ng dalawa. Okay, dalawa yung binawas natin. So kung isang pares lang kasi hindi aabot, kaya dalawa yung binawas natin para sakto siya. Mag-adjustment tayo, konti na lang. So yan na mga kaduyot, ayos na. 14:36 ang ating setup ng ating kadena. So malalaan natin yan. Makisig-kisig ngayon yan na dumulo. So yun lang, at sa susunod na araw na natin titistingin yan dahil tayo ay may lakad pa. Kukuha pa tayo ng paninda. So ang importante na palitan na natin dahil talagang dumadamba-damba siya eh. So ito, sobrang lakas. Pag malaki kasi yung sprocket, mas malakas sumarangkada, mas malakas sumahon. So pag maliit ang sprocket, so medyo pigil ang arangkada niyan. Mas mabilis naman yan sa dulo. Ayan. So kung may makukuha tayo na 15, mas maganda sana. Pero okay na yan dahil patag naman dito eh. So yun lang, maraming salamat sa inyong patuloy suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much. Okay.